Naku po. Grabe ito ha. At dito ay talagang maaring talagang hahagalpak kayo rito. Dahil hindi na po kilala ni Bangag itong kanyang asawa. Bakit? Dahil po mayroong party-party doon. Aba ay tinawag daw po niyang darling itong si Palengkira. Ay, grabe ha. Tinawag na darling na siguro. Mabuti lang daw na wala doon yung asawa niya. At nandoon sa kaya kabilang kwan ito, sa kabilang kwan daw, sa bilang, ano tawag dito, yung umpukan, kumbaga, nandoon yung asawa niya, si Butod. Aba ay, ito naman daw si Bangag at medyo, panayata, medyo nakatungtong na yata sa alapaap. Tinawag niyang darling ito si Palengkira. Ay, ay, darling! Ayan. Ay, kiwal-kiwal naman daw ang puwet nitong si Palengkira, lapit kay Bangag. Talagang ko na ito, wala na. Ubos na ang pera ng bayan sa kababayan dito sa mga puta na mga animal na mga nandyan. Party-party lang sila. Walang kahihiyan itong mga animal na ito. Anyway, siya nga pala mga kaibigan. At tumawag po si Delilah sa akin. Ang sabi ni Delilah, Mr. Birana, napapanood ko yung iyong mga video na nagbibigay ka ng mga natural na gamot sa may mga sakit. Ay, ma'am, sorry, ma'am. Sabi kong ganyan. Stop ko agad, ma'am. Hindi. At, hindi po yun. Hindi po ako nagbibigay ng gamot. Kasi unang-una, ay wala na pong gamot diyan sa sakit ninyo. Sabi kong ganyan. Bakit naman, Mr. Birana, hindi ko pa naman sinasabi yung sakit ko? Paano mo nasabi na hindi, kung ano yung sakit ko? Kaya nga po, ma'am, tama at nagbibigay ako, pero sabi ko, hindi ako doktor, pero nagbibigay ako ng advice dito sa mga followers at mga viewers ko nagtatanong kung ano raw ba ang mga makakabuting lunas doon sa kanilang mga nararamdaman. Doon po ay nakakapagbigay ako ng base lang po doon sa aking in-apply doon sa mga dating nabigyan ko na ng lunas. Pero sa iyo, ma'am, sabi ng ganyan, wala na pong lunas ang iyong sakit. Sabi ng ganyan. Ay, pambihira ka naman, Mr. Birana. Ay, wala pa nga akong sinasabing sakit ko. Alam ko na nga, ma'am, yung sakit mo. Kasi dito po, ang mga binibigay kong mga lunas kaya ako dito, yung mga pampatunaw ng bato sa gallbladder stone, yung gallbladder, yung mga diabetes, yung may mga kolesterol. Pero sa inyo, ma'am, wala pong lunas yung kalibugan. Kasi ang sakit niyo lang po ay kalibugan eh. So wala po akong alam na gamot doon sa kalibugan. Yan ang sinagot ko sa kanya. Ganun ba, Mr. Birana? Opo. Kaya wala. Habang buhay na po kayong malibog, kahit matanda na kayo, ikamamatay nyo lang yung pagiging malibog ninyo. Sabi ng ganyan. Wala na pong lunas yan. At, so ibig sabihin, maging itong mga amiga ko, kagaya nito si Risa, na amiga ko, ay wala na rin lunas yun. Ay, wala po. Basta malibog po, wala ng lunas. Una, itong si Risa, maputla ng bilat niyan. So, wala na talagang lunas. Basta malibog, wala po akong alam na panlunas diyan. Ganon din dito kay Lisa. Wala na po. Kaya, kayong tatlo, madam, ikamamatay nyo lang yung pagiging malibog ninyo. Ay, yan po ang totoo. Anyway, so, hanggang sa kasalukuyan po, ay tinitingnan ko yung mga tinitingnan ko yung inyong mga comment kung di ba kahapon ang sinasabi ko, gusto ko lang malaman yung eksaktong kung anong klaseng pangangati, ha? Yung inyong dinudulog sa akin.
Hanggang sa kasalukuyan po, ask ko lang po anong gamot sa vertigo. Ayan. So hanggang sa kasalukuyan po ay wala pong comment diyan kung anong klaseng kati-kati, ano? Yun po kasi ayaw ko po kasing magbigay dito ng paunang lunas at naku, hindi ko sigurado kung ano yung klaseng kate. Kasi nga, di ba sinabi ko nga, kung gusto nyo ng mapaaga, ay mag-cetirizine muna kayo. Di ba? Pero yung natural na gamot, wala po akong alam hanggat hindi ko na nalalaman talaga kung anong klaseng kati-kati ay yung mga nararamdaman ninyo. Bagamat, sige, dahil siguro hindi pa lang napapanood itong sinasabi ko ngayon, ay actually po, marami naman po yung muna yung mga kagaya halimbawa nung maglaga lang kayo ng dahon ng bayabas, yun po ang ipahid-pahid nyo, ihugas nyo doon sa nangangati. Yan po yung mga ordinaryong pangangati lang. Pero kung kakaiba na po talaga, sige, ito once and for all, sabihin ko lang po. Kung talagang kakaiba na po at malala na talaga yung inyong pangangati, ay ang pinakamabisa po dyan yung, alam nyo po ba yung kakawate? Yung kakawate po yan, ang alam ko, hindi ko na po alam ng ibang katawagan na basta kakawate. So magtanong na lang po kayo kung hindi niyo po alam ang kakawate, magtanong lang po kayo sa mga kakilala niyo kung anong klase yung kakawate. Yan po yung dahon po niyan at pwede rin po yung balat niyan, ilagain niyo po. At yan po ang pakuluan din po ninyo. At yan po yung pangkuskus ninyo. Labakara, pangkuskus po ninyo, iligo niyo na kung kinakailangan. Yan po yan. So siguro nasagot ko na po yung yung mga katanungan, ano. So meron pa ba akong hindi nasagot? Kasi yung po mga ninyo, tawag ito, yun po nagsasabi na yung mga hika, napakasimple lang po ang gamot ng hika. Simple lang po. Yung mga hika-hika na ganyan, napakasimple lang po. Nandiyan lang po yan sa paligid ninyo. At marami po yan eh. Magpakulo lang kayo ng yung tawag dito, yung oregano. Yan. Pakulo kayo ng oregano. At isa rin po yung bawang. Kainin nyo po ng hilaw yung bawang. Ngatain ninyo. At marami pong kanyan, marami pong nagagamot yung bawang at saka yung mga oregano na yan. Di po napakasimple lang po. Basta alam nyo lang po talaga ang proseso ay napakasimple lang po talaga yan. So, ayan. At doon naman po sa nagtatanong sa gallbladder stone. Yung gallbladder stone po ay medyo may kahirapan po ng kaunti dahil unang-una ay bagamat simple pero mahirap po kagaya po kung saan kayo ngayon maghahanap ngayon ng puno ng banaba. Yung puno ng banaba, dahon po noon or either balat, yun din po, lagayin din po ninyo, yun ang inumin ninyo. At medyo kung kayo naman po ay may budget naman, ay sabayan nyo na po ng pagkain ng apple or mansanas. Ganon din po, turmeric, yun pong luyang dilaw. Maglaga po kayo dyan, gawin nyo pong yan ang salabat.
yung luyang dilaw. Gawin nyo pong tsaa. So, napakarami pong pwede na pangtunaw sa gallbladder stone. Sa totoo lang po, sabi ko nga po nandiyan lang sa paligid. Lahat po yan ay binigay na po sa atin lahat na wala na po tayong hahanapin pa. Nandiyan po lahat. Mga cholesterol na yan. Na po ko, yan. Grabe, yung cholesterol, kasama na po yan yung diabetes na yan para, sige, once and for all, ma-discuss ko na sa inyo lahat to. Yung mga nagtanong-tanong na mga diabetes, mga gallbladder na yan. Sige. Yung sa mga sa mga cholesterol na yan, naku po, napakasimple lang po. Diyos mio. Sambong lang po. Maglaga kayo ng sambong. Yan pong sambong na yan, baka hindi po ninyo alam. Pag yan po ay minintain ninyo, kung kayo po ay wala pang kanser sa ngayon, i-maintain nyo na po yung pag-inom ng nilagang sambong. 3 bisis isang araw o minom kayo ng tig isang basong nilagang sambong. Hindi na po tatalab sa inyo ang kanser. Na ang dami pong ang dami pong mga sakit-sakit ang pwedeng gamutin ng sambong. Ayan, ugaliin nyo na po yun. At doon naman po sa sinasabi ko na yung taas lang ang kamay, mag-comment lang kayo dyan, yung gustong wag na kayo mamatay. Ay yung isa po, may nag-comment po na gusto rin niyang wag na raw siyang mamatay. Kaya lang, sa dulo ay merong hehehehe. So, ibig sabihin po, parang ginawa niyang biro yung sinasabi ko, hindi naman ako nagbibiro dito. Totoo naman po yung pagka gusto ninyo na hindi na mamatay, meron nga po akong ituturo sa inyo. Ayan, pero nag-iisa lang po yan at hindi pa naging seryoso. So, basta ako, mag-comment lang po sa kayo dyan at titingnan natin kung ilang kayo na wag mamamatay, di saka ko ituturo sa inyo. Yun pong mga pangpahaba ng buhay. Mayroon din po nag-comment dyan na gusto nilang umabot din daw ng 200 years old. Kayo po ba ngayon ay wala pang sakit? Ano po bang edad nyo na ngayon? Kasi ganito yan. Kung gusto niyo pong paabutin ng gano'n ang edad ninyo, ang tanong ko po kung sa ngayon ba wala pa kayong sakit. Kasi kung mayroon na po kayong sakit, gagamutin po muna natin yung sakit ninyo. Kapag ka po nagamot na, naging clear na kayo, saka po tayo pupunta doon sa proseso na pahahabain natin ang buhay ninyo ng 200 years. Ayan, kagaya ko, di ba? So, ngayong December 27, 177 years old ko na. So, ganito pa rin yung itsura ko na nung mga nakaraan nga lang ay pinipilahan pa ng mga manliligaw dyan, 177 ko na. See? At makikita nyo naman yung ako proud na proud talaga ako sa sarili ko. Dahil unang-una, sa edad na 177, na talagang kung mayroong mang kulo-kulubot ng kaunti lang. Hindi kagaya kay Enrile, di ba? Bago mamatay si Enrile, talagang para nang bangingi na talaga. Pag nagsalita, bago masundan yung salita niya, 1 kilometro muna. So, yun. At ituturo ko po lahat yun sa inyo. Ang hindi ko lang po talaga kayang bigyan ng advice doon sa kung ano yung maibibigay kong gamot dito kay Delilah ay wala po talagang gamot ang libog. So wala po. Sorry lang Madam Delilah. Sorry po, wala pong gamot ang libog. So sige lang, tuloy ka na lang. Tuloy-tuloy mo lang yung kalibugan mo hanggang sa ikamatay mo na lang. So yun po at ano pa ba? Yung mga ano ba yun? Alam niyo po ba yung mga arthritis, rheuma, na ganyan? Sambong lang po. Sabi ko nga, sambong lang. Sanayin niyo po yung inyong sanayin niyo po yung inyong sarili na uminom ng mga ganyan.
Oy, correction ha. Baka sabihin nyo, baka naman nakakalason itong mga tinuturo ko na sa inyo. Ito po ay kahit na sinong tao magsasabi, hindi po nakakalason ang sambong. At doon po sa mga yung mga babae na abnormal yung kanilang menstruation, aba, napakahusay po ang sambong. Di ba? Napakahusay. Huwag kayo lagi puro doktor, puro yung mga gamot na nabibili ninyo sa butika. Huwag po, nako, iwasan nyo po yan. Kagaya po nung na yun, yung astortasin, asatartin, or diyan, mga gamot sa kolesterol. Nako po, sisirain po yung kidney ninyo. Pag nasira yung kidney ninyo, nako, napakahabang ko na naman yan. Napakahabang gamutan na naman yan. Okay lang sana kung mayaman kayo. Ay ang isang puntahan sa doktor ngayon. Magpakonsulta po kayo. Consultation pa lang sa St. Luke's, 1,002. Consultation pa lang yan. Pumunta kayo sa mga dermatologist dyan sa St. Luke's, 1,005 po yan. Consultation lang po yan. Plus, bibigyan kayo ng mga ointment na wala namang kasiguraduhan. Bibigyan kayo ng yung kung ano-anong antibiotic. Nako po. Wala po. Kaya po sisirain ang katawan ninyo ng mga kung lahat aasa na lang kayo sa doktor. Ugaliin nyo yung mga sinabi ko dati sa inyo. Lalo na itong itong tawag dito, yung pipino na sinasabi ko. Yung po bang kaganyang kahaba na pipino, yung mga medium size or kahit na small size, kumain po kayo araw-araw nun. Kamote. Di ba na, kung tutuusin, mura lang po yan na mga bilihan, patatas na yan. Di ba? Yang ano yung kulay dilaw? Sinabi ko na yan kahapon eh. 'Di ba? Yung kulay dilaw. Carrots. Ayan. Napakarami pong benepisyo yan. Grabe. Maniwala kayo sa akin, wala kayong mga iindahin. Yung sakit ng tuhod ko, dahil dito sa rayuma ko, kalukuhan yan. Kasi anak ko, hindi ko nga alam yung kung ano yan eh, kung ano yung sinasabi yung sakit na sa rayuma na yan eh. Never po nagkaroon ng sakit yung mga tuhod ko. Dito lang po kayo magkukana. Basta po itong akin dito, itinuturo ko lang po hindi dahil sa mahihirap kayo, ha? Hindi dahil sa mahirap kayo, baka sabihin nyo iniinsulto ko kayo dahil mahirap kayo. Hindi po. Ako mismo, gumagamit po ako niyan. Sambong, ako mismo. Umiinom po ako niyan. Carrots, ako mismo. Kumakain po ako niyan. Hilaw, ha? At saka ano yun, sabi ko kanina, pipino. Kumakain po ako niyan. Araw-araw po yan. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, hindi kayo nagtaka doon sa sinasabi ko, matagal ng panahon na hindi ako kumakain ng kanin. Dahil ang kanin, minsan, hindi lang minsan, isa rin po yan sa nakakapagpa-diabetes. Baka hindi nyo alam. Doon sa may mga diabetiko, ha? Baka kain pa kayo ng kanin. Lalo na yung mga white rice na yan. Iwas na po. Kaya po dito, yung panunood nyo po rito sa Birana Live Studio TV ay kapakipakinabang. Sa totoo lang po, kahit na sa unang tingin, walang kakwenta-kwenta itong mga sinasabi ko. Pero, para po sa akin kasi, ay kung ano po, ito po yung totoo. At ito po yung sinyalis ng pagmamahal ko sa inyong lahat. Ganun lang po. So,
Bakit ako magtsatsaga na magturo ng ganito? Wala naman akong kikitain dito, hindi ba? Hindi po kita ang hangad ko rito. Ang hangad ko po rito ay para maituro ko sa inyo yung mga natural. Kasi unang-una, kahit po mayaman ka, kahit na lumalangoy ka sa kwarta, doktor ka ng doktor, lamon ka ng lamon ng mga niresita ng doktor na puro mga kanyan, synthetic medicine na yan, sisirain din po ang katawan nyo yan, kahit pag-aano ka kayaman. Sira po ang katawan mo. Mayaman ka man o mahirap, wala pong pinipili itong itinuturo ko sa inyo. At kahit naman magtanong kayo, kung ito bang sambong ay walang katotohanan, magtanong po kayo sa mga, lalo na doon sa mga mga natural medicine, magtanong po kayo. Yung mga sinasabi kong oregano, magtanong po kayo. Actually, meron pong syrup na oregano, di ba? Yan. Pero hindi po yung syrup na ang itinuturo ko mismo, yung galing sa puno, lagain nyo yan, yan ang inumin ninyo. Ayan. Ito, tingka. Mr. Birana. So, kung wala nang kuwan, hindi ko makakuan. Ito yun, baka sabihin nyo, baka sabihin nyo, yan po. Kuan po ito, chat po ni Delilah. Mr. Birana, kung sinasabi mong wala nang lunas yung pagiging malibog, ay pwede bang mag-drone pa akong uling tatanungin na isa pa? Sagutin muna natin. Okay lang po. Ayan. So, yun. Talagang hindi rin tumitigil itong si Delilah magtanong sa akin. Bagang sinabi ko na wala ng lunas yung pagiging malibog, tanong pa rin ang tanong. Ayan. Kuwan daw. Mr. Birana, ang tanong ko lang ay pwede pa raw bang maging maasim sila? Silang tatlo. Si Lisa, si Risa, si Delilah. Yan tingnan nyo, sunod-sunod yung chat, no? Papaano raw ba magiging manatili yung pagiging maasim nila, no? Di ba? Kasabihan nga, wala nang asim yan, matanda na yan, kulubot na yan, wala nang asim yan. Kaya ang tinatanong nitong si Delilah, kung papaano raw na maging maasim sila. Okay. Madam, makinig po kayo ha, makinig mabuti. Siguro po dyan, matutulungan ko kayo kung papaano kayo maging maasim ulit. Para sa mga partner niyo hindi kayo mapupulaan ng mga partner ninyo na wala na kayong asim, ito po ang inyong gagawin. Kayong tatlo, Lisa, Risa, yung maputla ang bilat, at ikaw, Madam Delilah. Magkuhan po kayo. Magpabili po kayo ng, damihan nyo na po, magpabili po kayo ng mga 10 kilong sampalok. Tapos, ang gawin nyo, pakuluan nyo lang ng kaunti yun. Yung sampalok, pakuluan nyo ng kaunti. Pag kumulo yun, mapipiga nyo na po yun. Salain po ninyo. Pag napiga yun, matatanggal yung kanyan yung mga balat at buto nyo, matatanggal yun Pagkatapos yung mapiga, salain nyo po sa isang stocking or halimbawa tila na manipis. Tapos ilagay nyo po doon sa isang buti. Sa tuwing magpapatira kayo, halimbawa, magpatira ka na naman sa iyong bodyguard o sa iyong driver, halimbawa, buhusan mo ng
sampalok yung kuan mo. Oh, kapag kasumubsob yan, abay sabihin sa'yo, ito si Madam Dilayla, kahit matanda niya, may asim pa. May asim pa. Oh, yun ang gawin ninyo. Sabihin mo na rin kay Lisa at saka kay Risa, ha? Ganon. Pag tinira ni Trililing itong si Risa, buhusan niya ng yung in-extract niyong sampalok. Oh, pag sumubsob si Trililing, aba, may asim pa. Maasim na maasim. Di ba? Ganon din ito si Lisa. Baka mamaya, pag sumubsob si Gadon dyan, maasim. Oh, ipamamalitan nila. Bay, hindi totoo yan. Na itong si Madam, sabi niyong wala ng asim. Nako, maasim na maasim pa yan. Oh, yun ang sasabihin niya. Di ba? Sana, Madam Dilayla, ay nakatulong po ako diyan po sa inyong mga katanungan. At dito mo naman po sa mga subscriber ko, huwag na huwag niyo pong kalimutan at lagi niyo pong itatak sa inyong isipan. Ito pong inyong abang lingkod, nagmamahal ng higit pa sa kanyang sarili sa mga subscriber niya. Kaya lahat po kayong mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Kaya, siya nga pala, bago ko makalimutan, yung mga nagtatanong po kung paano ko raw nami-maintain yung pagiging bata ko at saka pagiging makinis ko, ha? Makinis na ba yung tingin niyo sa akin? Kayo naman, sobra naman kayong kwan. Masyado naman kayong intrigira. Hindi naman ako makinis. Siguro doon sa bata, dahil nga sa 177 ko na, hindi ganun ang itsura ng 177. Siguro yun pwede kong tanggapin. Kung ano raw ba ang para sekreto ko kung bakit makinis at nanatiling bata ako. Wala naman po eh. Alam niyo ba ang sekreto? Sampalataya lang po sa ating Panginoon. Ibigay niyo lang po ang buong pananampalataya sa ating Panginoon at umasa na lahat po ng inyong kahilingan ay ibibigay po niya sa inyo. Kaya naman, ang lagi kong itinuturo sa inyo, pumunta kayo sa isang sulok ng bahay ninyo o sa kwarto ninyo, nang magdasal po kayo ng taimtim. At iisa lang po yung sasabihin ninyo, Lord, ikaw na po ang bahalang gumawa ng programa para sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Yun lamang po. Wala pong sekreto. Ang sekreto lang po yung manampalataya sa ating Panginoon. At siyempre, sabayan nyo na rin po yung kung hindi pa kayo subscriber ng Berana Live Studio TV, sabayan nyo na ng pindot ang subscribe, pindot ang notification bell, pindot ang all. Sisiguraduhin ko pagpatapos ninyong mapindot yan, bukas paggising ninyo, humarap kayo sa salamin at tiyak maganda, gwapo na kayo, makinis na ang mukha ninyo, bumata na rin kayo. Okay ba yan? Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Mailayo kayo sa lahat ng oras, sa lahat ng uri ng kapahamakan. Bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Maraming salamat po.